Naniniwala ka ba na may taong kayang kumain sa hapag ng mga aswang at sila pa ang matakot sa kanya? Sa baryo ng Sanlibag, usap-usapan ang isang lalaking hindi mo gugustuhing makasalubong sa dilim. Si Mang Doro, isang albularong kilala hindi lang sa tapang kundi sa kayabangan. Hindi ako tinatablan ng multo, aswang, o kahit anong nilalang, lagi niyang sinasabi habang humihitit ng tabako sa ilalim ng puno ng balete. Para sa iba, yabang lang yon. Pero para sa mga nakakita ibang usapan na. Isang gabi, habang nag-inuman ang mga kalalakihan sa kanto, may dumating na balita. May piging daw sa kabilang dulo ng baryo, isang handaan na hindi para sa tao. Tahimik ang paligid, walang ilaw, pero may mga aninong gumagalaw. Mga aswang yan, bulong ng isang matanda. Agad nagsitahimik ang lahat. Pero si Mang Doro, ngumisi lang. Handaan? Sayang naman kung hindi ko matitikman, biro niya, sabay tayo. Hoy, Doro, wag kang tanga. Hindi biro yan, sigaw ng kapitan. Pero huli na. Kinuha niya ang kanyang lumang bag na puno ng anting-anting, langis, at kung ano-anong halamang gamot. Relax lang kayo. Baka ako pa ang maging bisita nila, sabi niya sabay kindat. Habang papalayo siya, unti-unting nagbago ang hangin. Parang may malamig na hininga na dumadampi sa balat. Tahimik ang paligid, yung tipong maririnig mo sariling tibok ng puso mo. Pero si Mang Doro, lakad lang ng lakad, parang wala lang. Pagdating niya sa lumang kubo na pinanggagalingan ng ilaw, tumigil siya sandali. Naririnig na niya mga bulungan, halakhakan, at tunog ng laman na hinihiwa. Amoy pa lang, alam mong hindi pangkaraniwang handaan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At doon niya sila nakita. Mahigit 10 mga nilalang na hindi na maitatago sa anyong tao. May mahahabang dila, mapupulang mata, at niting abot tenga. Nakatitig silang lahat kay Mang Doro. Isang katahimikan ang bumalot. Tapos biglang nagsalita ang isa. May bisita tayo. Ngumisi si Mang Doro, umupo sa bakanting upuan, at kumuha ng isang piraso ng karne mula sa mesa. Grabe, hindi niyo man lang ako inimbitahan, sabi niya habang ngumunguya. Nagkatinginan ang mga aswang. Hindi sila sanay sa ganito. Hindi sila sanay na may taong hindi natatakot. Hindi sila sanay na may taong kumakain kasama nila. Hindi ka ba natatakot? Tanong ng isang aswang, dahan-dahan lumalapit. Pinunasan ni Mang Doro ang bibig niya saka tumingin diretsyo sa mata nito. Dapat ba? Unti-unting nag-iba ang ekspresyon ng mga aswang. Yung kumpiyansa nila napalitan ng alinlangan. Parang may mali. Parang hindi sila ang may kontrol. Unti-unting nag-iba ang ekspresyon ng mga aswang. Yung kumpiyansa nila napalitan ng alinlangan. Parang may mali. Parang hindi sila ang may kontrol. Napansin yon ni Mang Doro. Ngumiti siya, hindi yung simpleng ngiti lang, kundi yung ngiting parang may alam na hindi nila alam. Bakit parang ako pa ang pinapanood nyo? Sabi niya, kalmado lang habang kumukuha pa ng isa pang piraso ng karne. May isang aswang na tila pinuno, mas matangkad, mas maitim ang aura, ang dahan-dahang tumayo. Lumapit ito kay Mang Doro, paikot-ikot na parang sinusukat siya. Hindi ka normal na tao, malamig nitong sabi. Sumandal si Mang Doro sa upuan, parang nasa sariling bahay lang. At kayo? Normal ba kayo? Sagot niya, sabay tawa ng bahagya. Biglang lumamig ang hangin. Ang kandila sa mesa ay kumurap-kurap, parang may humihinga sa paligid. Isa-isang nagsitayo ang mga aswang. Ang kaninang piging, naging parang isang bilog na entablado at si Mang Doro ang nasa gitna. Alam mo ba kung anong kinakain mo? Tanong ng isa, mahaba ang dila na dumidila sa labi. Huminto si Mang Doro sa pagmuya. Tumingin siya sa hawak niyang karne saka muling ngumiti. Alam ko, sagot niya. At alam ko rin kung bakit hindi niyo ako kinakain. Tahimik. Walang gumalaw. Parang biglang nawala ang yabang ng mga aswang. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Doro ang pagkain, saka kinuha ang maliit na bote mula sa kanyang bag, binuksan niya ito, isang amoy na hindi kayang itago ng hangin ang kumalat sa buong kubo. Napaatras ang isang aswang. Ano yan? Bulong nito. Langis ng itim na bawang hinaluan ng abo ng sinaunang punong balete, sagot ni Mang Doro, parang nagtuturo lang ng simpleng recipe. Hindi ito para sa inyo, para ito sa mga mas matapang pa sa inyo. Napalunok ang ilan. Pero ang pinuno hindi umatras. Sa halip, mumisi ito. Hindi kami natatakot sa mga laruan mo, albularyo. Napangiti si Mang Doro.
Hindi ko kayo tinatakot. Bigla niyang ibinuhos ang ilang patak ng langis sa mesa. Sa isang iglap, nagliyab ang kahoy, hindi ordinaryong apoy, kundi apoy na kulay bughaw na parang may sariling buhay. Napasigaw ang isang aswang habang napaatras silang lahat. Pinapaalala ko lang, dagdag niya, tumayo na ngayon, na hindi lang kayo ang marunong manghunting. Tahimik ulit. Pero ibang klaseng katahimikan na. Yung tipong may nagbabantang mangyari. Biglang umalingaw-ngaw ang isang sigaw mula sa likod ng kubo, hindi aswang, hindi tao kundi parang halo ng dalawa. Napalingon si Mang Doro. At doon niya nakita. Isang batang babae, nakatayo sa dilim, maputla ang balat, pero ang mga mata nagliliyab sa gutom. Hindi siya kasama namin, bulong ng isa sa mga aswang, halatang kinakabahan. Doon lang natahimik si Mang Doro. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti niya. Kung ganon, mahina niyang sabi, habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang bag, iba na to. At ang batang babae unti-unting mumiti. Isang ngiti na mas nakakatakot pa kaysa sa lahat ng aswang sa loob ng kubo. Hindi gumalaw si Mang Doro. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-ingat. Anong klaseng nilalang ka, mahina niyang bulong, halos sa sarili lang. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, unti-unti itong lumapit. Bawat hakbang niya, parang may kasamang malamig na hangin na pumapatay sa apoy ng kandila. Isa-isa, namatay ang ilaw hanggang sa bughaw na apoy na lang sa mesa ang natira. Hindi namin siya kilala, dagdag ng pinuno ng mga aswang, pero ngayon, may halong kaba na ang boses niya. Bigla na lang siyang dumating at kahit kami, hindi makalapit. Napatingin si Mang Doro sa kanila. Ngayon lang siya nakakita ng mga aswang na takot. Delikado yan, sabi niya, seryoso na. Kung pati kayo iniiwasan, ibig sabihin hindi na siya basta gutom lang. Huminto ang bata ilang hakbang mula sa kanya. Dahan-dahan itong itinaas ang ulo. At doon niya nakita. Ang mga mata nito, hindi lang pula kundi parang may umiikot na anino sa loob. Parang may ibang nilalang na nakasilip mula sa likod ng mga mata. Gutom, bulong ng bata, pero hindi isang boses, parang maraming boses na nagsasalita sabay-sabay. Napahigpit ang hawak ni Mang Doro sa kanyang bag. Hindi ka dapat nandito, matigas niyang sabi. Umiti ulit ang bata. Lahat dapat kainin. Biglang kumaripas ang isa sa mga aswang palabas ng kubo. Hindi na nito kinaya. Pero bago pa siya makarating sa pinto. Isang iglap. Isang anino ang dumaan. At sa susunod na segundo wala na siya. Walang sigaw. Walang bakas. Parang binura lang sa mundo. Napatayo ang lahat. Kahit si Mang Doro, napaatras ng kalahating hakbang. Hindi ito aswang, bulong niya. Mas malala pa. Unti-unting lumingon ang bata sa kanya. Ikaw na ang sunod, yan ang sinasabi ng mga mata nito. Dahan-dahang inilabas ni Mang Doro ang isang lumang tela na nakabalot sa loob ng bag, binuksan niya ito. Isang maliit na anting-anting na may ukit na hindi pangkaraniwan. Hindi ito mukhang pangproteksyon kundi parang pangkulong. Pasensya na, sabi niya, pero hindi malinaw kung kanino. Hindi ko na to dapat gamitin. Nagsimulang umikot ang hangin sa loob ng kubo. Ang bughaw na apoy sa mesa ay biglang sumiklab, parang may tumutugon sa anting-anting. Huminto ang bata. Sa unang pagkakataon, napakunot ang noo nito. Hindi mo yan kilala. No, mahina pero matalim ang boses ni Mang Doro. Unti-unti niyang itinaas ang anting-anting. Hindi ka gutom lang, dagdag niya. Ikaw ay pinakawalan. Biglang nag-iba ang mukha ng bata. Yung inosente nitong anyo, parang napunit, lumabas ang mas madilim, mas matandang anyo na nakatago sa loob. Sumigaw ito, isang sigaw na parang kayang basagin ang hangin. Nanginginig ang buong kubo. Ang mga aswang, nagtatakbuhan palabas, wala nang pakialam sa piging. At si Mang Doro na natiling nakatayo. Mag-isa. Sa harap ng isang nilalang na kahit ang dilim tila iniiwasan. Humigpit ang hawak niya sa anting-anting. Ramdam niya, hindi ito simpleng laban ng tapang. Mali siya kung iisipin niyang kaya niya, to sa yabang lang. Kung sino man ang nagpakawala sa'yo, bulong niya, may atraso sa akin. Umalinggaw ang halakhak ng nilalang, hindi na boses ng bata, kundi parang pinagpatong-patong na galit, gutom, at puot. Huli ka na, sagot nito, habang unti-unting nagiging mas mahaba ang anino niya sa sahig. Matagal na akong naghihintay ng katulad mo. Napakunot ang noo ni Mang Doro.
Katulad ko. Isang iglap biglang nagdilim ang paligid. Parang may kumain sa ilaw. Ang bughaw na apoy sa mesa, nagsimulang kumibot tapos unti-unting hinigop papunta sa nilalang. Yung may dala niyan, sabay tingin ito sa anting-anting. Doon na pagtanto ni Mang Doro, hindi siya basta napadaan lang. Hinintay siya. Lintik na pamura siya, pero ngumisi rin. E di hindi sayang ang punta ko. Bigla niyang ibinagsak ang anting-anting sa sahig. Sa isang iglap, kumalat ang liwanag, hindi nakakasilaw, pero mabigat. Parang may presensya na bumaba mula sa kung saan. Sumigaw ang nilalang. Umatras ito, pero hindi dahil sa sakit kundi sa inis. Hindi mo ako makukulong, garalgal nitong sabi. Hindi na ngayon. Hindi kita kukulong, sagot ni Mang Doro, seryoso na. Ibabalik lang kita kung saan ka dapat. Unti-unting naglabasan ang mga marka sa sahig, mga simbolo na tila matagal nang nakaukit pero ngayon lang nagising. Umiikot ang hangin, humahampas sa dingding ng kubo na parang gustong wasakin ang lahat. Ngumisi ang nilalang kahit nahihirapan. Hindi mo alam kung ano ako. Hindi mo rin alam kung sino ako, sagot ni Mang Doro, malamig ang boses. Sandaling nagkatitigan sila. Isang tahimik na digmaan. Tapos, biglang sumugod ang nilalang. Hindi ito tumakbo, parang naglaho at lumitaw agad sa harap niya. Tumama ang hangin sa katawan ni Mang Doro, napaatras siya, napaluhod. Pero hindi niya binitawan ang bag. Ganun ba, hingal niyang sabi, sabay kuha ng isa pang bote. Subukan natin to. Binuksan niya ang bote at isinaboy sa hangin. Sa unang tingin, parang tubig lang. Pero nang dumikit sa balat ng nilalang, bigla itong napasigaw. Umingay ang kubo sa lakas ng sigaw nito. Parang may sinusunog mula sa loob. Hindi pwede, umbol nito, pilit pinipigilan ang sakit. Hindi ka dapat nandito sa mundong to, mariing sabi ni Mang Doro, tumayo kahit nanginginig. At hindi ka dapat kumakain ng kahit ano, lalo na ng kaluluwa. Tumawa ang nilalang kahit nasasaktan. Huli ka na, albularyo, nakatikim na ako. Biglang tumahimik si Mang Doro. Isang segundo. 2. Kanino, tanong niya, mababa ang boses. Ngumiti ang nilalang. At doon, parang may malamig na kamay na humawak sa puso ni Mang Doro. Dahil ang sumunod na sinabi nito hindi niya inaasahan. Sayo. Parang tumigil ang oras. Napaatras si Mang Doro, hindi dahil sa lakas ng nilalang kundi sa bigat ng sinabi nito. Anong kalokohan yan, bulong niya, pero ramdam niya may mali. Ngumisi ang nilalang, dahan-dahang lumalapit kahit sugatan. Matagal na kitang tinikman, hindi mo lang alam. Biglang sumakit ang ulo ni Mang Doro. Parang may pumipilit pumasok sa alaala niya, mga eksenang hindi niya maalala kung kailan nangyari. Mga gabing nawawala siya. Mga panahong nagigising siya na pagod pero walang maalalang ginawa. Hindi mariin niyang sabi, hinahawakan ang ulo. Hindi ako nagpapatalo sa ganito. Hindi ka natalo, sagot ng nilalang, mahina pero malinaw. Ginamit ka. Parang may pumutok sa isip ni Mang Doro. Mga alaala. Isang matandang babae umiiyak. Isang batang lalaki humihingi ng tulong. At siya, si Mang Doro, nakatayo lang, walang ginagawa habang may ibang kumikilos gamit ang katawan niya. Hindi nanginginig ang boses niya. Hindi ako yan. Parte mo ako, sabi ng nilalang, mas lalo pang lumapit. Gutom mo. Galit mo. Lahat ng itinago mong dilim. Napaatras si Mang Doro hanggang sa tumama sa dingding ng kubo. Hindi na siya mukhang maangas ngayon. Mukha na siyang tao, pagod, nalilito, at unti-unting nauunawaan ang katotohanan. Tahimik ka kasi, dagdag ng nilalang. Pinipigil mo. Pero ang dilim hindi nawawala. Lumalakas lang. Tumahimik ang paligid. Yung bughaw na apoy, kumikislap na lang. At si Mang Doro nakayuko. Kung ako ang problema, mahina niyang sabi, ako rin ang solusyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi na galit. Hindi na mayabang. Kundi buo ang desisyon. Hindi kita ikukulong, sabi niya, tumingin diretsyo sa nilalang. Tatapusin kita. Ngumiti ang nilalang pero may bahid ng pagdududa. Subukan mo. Dahan-dahang kinuha ni Mang Doro ang anting-anting mula sa sahig. Hindi niya ito itinapat sa nilalang. Sa halip, itinapat niya ito sa sarili niya. Sandaling natahimik ang lahat.
Kahit ang nilalang na pahinto. Kung dito ka nanggaling, bulong ni Mang Doro, dito ka rin matatapos. Biglang lumiwanag ang anting-anting, mas maliwanag kaysa kanina. At si Mang Doro hindi na umatras. Ipinikit niya ang mga mata niya habang unti-unting tumitindi ang liwanag mula sa anting-anting. Hindi na ito basta liwanag, parang may sariling bigat, parang may hinahatak mula sa loob niya. Huminga siya ng malalim. Kung parte kita, mahina niyang sabi, kailangan kitang harapin. Biglang umalon ang hangin. Ang liwanag, hindi na lang nakapaligid, pumapasok na sa katawan niya. At doon nagsimula ang tunay na laban. Sumigaw ang nilalang, hindi na galit kundi parang natatakot. Unti-unti itong hinihila, parang may puwersang nag-ugnay sa kanila. Ang anyo nito, nagiging malabo, parang usok na pinipilit buuin pero hindi na kaya. Hindi, sigaw nito habang pilit kumakawala. Hindi mo ako kayang tanggapin. Napakagat si Mang Doro, nanginginig ang buong katawan. Ramdam niya, hindi lang lakas ang hinihingi nito kundi pagtanggap. Mga alaala ang bumalik. Yung galit niya noong bata pa siya. Yung inggit, yung lungkot, yung mga pagkakataong pinili niyang maging malamig kaysa umunawa. Lahat ng itinago niyang damdamin nandito. Hindi kita tatanggihan, bulong niya, kahit hirap na hirap. Pero hindi rin kita hahayaang manaig. Unti-unting humina ang sigaw ng nilalang. Ang galit nito napalitan ng kalituhan. Ano ginagawa mo eh? Hindi sumagot si Mang Doro. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa anting-anting, habang hinahayaan niyang dumaloy ang liwanag sa buong pagkatao niya. Hindi niya nilalabanan. Hindi niya tinatakasan. Hinaharap niya. At doon, unti-unting nagbago ang lahat. Ang anyo ng nilalang nagsimulang lumiit. Yung matalim na mga mata, unti-unting nawalan ng apoy. Yung ngiti nitong nakakakilabot na palitan ng isang tahimik, halos inosenteng ekspresyon. Parang bumabalik sa kung ano ito dati. Isang batang nawala. Isang gutom na hindi naintindihan. Lumuhod si Mang Doro. Pagod na pagod. Pero hindi siya bumitaw. Hindi ka kaaway, mahina niyang sabi. Pero hindi rin kita pwedeng pakawalan. Unti-unting naging malinaw ang anyo ng bata sa harap niya. Tahimik na ito ngayon. Nakatingin lang. Tapos na ba? Mahina nitong tanong, ngayon, isang boses na lang, hindi na maraming sabay-sabay. Napapikit si Mang Doro sandali. Hindi pa, sagot niya. At doon, muling kumislap ang anting-anting. Mas maliwanag. Mas mabigat. Parang ito na ang huling sandali bago tuluyang magbago ang lahat. Tahimik ang kubo. Yung tipong kahit ang hangin parang ayaw gumalaw. Nakatingin lang ang bata kay Mang Doro, hindi na mabagsik, hindi na halimaw kundi parang pagod na kaluluwa na matagal nang walang pahinga. At kapag natapos to, mahina nitong tanong, mawawala na ba ako? Napalunok si Mang Doro. Ito na yung parte na walang gustong sagutin. Kailangan, sagot niya diretsyo. Kasi kung hindi mas maraming mawawala. Hindi na umiti ang bata. Hindi na rin ito umatras. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit hanggang halos magkatapat na sila. Pagod na ako, bulong nito. Sa unang pagkakataon, kumirot ang dibdib ni Mang Doro. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa awa. Alam niya, hindi lang ito basta nilalang. Isa itong bahagi ng sakit, ng galit, ng gutom na pinabayaan hanggang sa maging ganito. At ngayon, siya ang kailangang magtapos. Huminga siya ng malalim. Patawad, sabi niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang anting-anting sa noo ng bata. Sa unang dikit, isang malakas na alon ng liwanag ang sumabog sa buong kubo. Napapikit si Mang Doro. Ang lahat ng ingay, sigaw, hangin, galit, biglang nawala. Isang puting katahimikan ang bumalot sa lahat. At sa loob ng katahimikang iyon, may isang huling boses. Salamat, Tay. Unti-unting nawala ang liwanag. Ang kubo bumalik sa dati. Tahimik. Madilim. At wala na ang bata. Wala na ang nilalang. Wala na ang presensya na kaninang kayang lamunin ang lahat. Nakatayo si Mang Doro pero halos hindi na makagalaw. Dahan-dahan siyang napaluhod. Pagod. Ubos. Tahimik niyang tiningnan ang anting-anting sa kamay niya. May bitak na ito. Isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita noon. Ganito pala, bulong niya, mahina. Hindi pala lahat ng laban tinatalo. Yung iba tinatapos.
Lumipas ang ilang sandali bago siya tuluyang tumayo. Lumabas siya ng kubo, ang dating lugar ng piging, ngayon wala ng bakas. Parang walang nangyari. Pero ramdam niya. May nagbago. Sa kanya. Sa paligid. At sa katahimikan ng baryo ng San Libag may isang bagay na hindi na babalik kailanman. Naglakad siya pabalik, mabagal. Hindi na siya yung maangas na albularyo na kilala ng lahat. Mas tahimik na siya ngayon. Mas mabigat ang mga hakbang. Pero mas buo. Habang papalayo siya, may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Sandaling napahinto si Mang Doro. Hindi siya lumingon. Pero ramdam niya. Hindi siya nag-iisa. At kahit tapos na ang gabing iyon, may naiwan. Isang bagay na hindi niya tuluyang nawala kundi tahimik lang na naghihintay. Hindi lumingon si Mang Doro. Pero sa likod ng batok niya, ramdam niya yung malamig na hininga, hindi kasing bagsik ng dati pero hindi rin pangkaraniwan. Parang paalala. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagdating niya sa baryo, tahimik na ulit ang lahat. Yung mga ilaw sa bahay, patay na. Yung mga aso, hindi na rin tumatahol. Parang walang nakakaalam kung anong nangyari sa dulo ng lugar na yon. Pero kinabukasan, kumalat ang balita. May nawawala daw. May nakita raw dugo sa may lumang kubo. Parang may sumigaw kagabi. Usap-usapan sa tindahan, sa poso, sa kanto. At si Mang Doro, tahimik lang. Naupo siya ulit sa ilalim ng balete, hawak ang tabako niya pero hindi niya sinindihan. Hindi na siya nagsasalita ng mga dati niyang linya. Hindi na siya nagyayabang. Doro, ikaw ba yon kagabi? Tanong ng kapitan, dahan-dahan lumapit. Saglit siyang tumingin. Tapos ibinalik ang tingin sa lupa. Tapos na, sagot niya. Pero sa loob niya alam niyang hindi pa. Habang lumilipas ang mga araw, napansin niya ang mga maliliit na bagay. Mga panaginip na hindi kanya. Mga bulong na hindi niya maintindihan. At minsan, mga anino na gumagalaw kahit walang ilaw. Isang gabi, hindi siya nakatulog. Naupo siya sa gilid ng kama, hawak ang anting-anting, yung may bitak na. Tahimik ang buong bahay. Pero bigla, may narinig siyang mahinang boses. Hindi pa ako nawawalan. Nanigas si Mang Doro. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Hindi mo ako tinapos, dagdag ng boses, parang nanggagaling mismo sa loob niya. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mata niya. Alam ko, sagot niya, mahina. Tahimik ulit. Pero hindi na yung katahimikang payapa. Kundi yung katahimikang may tinatagong lihim. Pinahina mo lang ako, bulong ulit. At ngayon mas matagal akong maghihintay. Napahigpit ang hawak ni Mang Doro sa anting-anting. Maghintay ka, sagot niya, matigas ang boses. Kasi sa susunod hindi na kita pakikinggan. Isang mahinang tawa ang sumagot. Tapos, wala na ulit. Huminga siya ng malalim pero hindi na bumalik ang antok niya. Alam niya. Ang laban na tinapos niya sa kubo. Nagsimula lang pala ng mas tahimik na digmaan. At sa bawat araw na lilipas, unti-unting lalakas ang bagay na nasa loob niya. Hindi na bilang halimaw na nakikita, kundi bilang isang anino na marunong nang maghintay. Lumipas ang mga linggo. Tahimik ang baryo ng San Libag pero hindi na ito yung dating katahimikan. May kakaibang bigat sa hangin, parang may nakamasid kahit wala namang nakikita. At si Mang Doro, lalo pang nagbago. Hindi na siya madalas lumabas. Hindi na siya nakikihalubilo. Kapag may lumalapit na may sakit o may kailangan, tinutulungan pa rin niya, pero mabilis, walang salita, parang may iniiwasan. Parang hindi na siya yung dati bulong ng mga tao. At totoo. Dahil gabi-gabi, may laban siyang kinakaharap. Sa loob ng sarili niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sahig, napapikit siya sandali. At doon, biglang nag-iba ang paligid. Hindi na siya nasa bahay. Nasa loob siya ng kubo. Pero hindi ito yung kubo na sinunog ng liwanag, ito yung kubo bago ang lahat. Buo, madilim at may mahinang ilaw ng kandila. At sa gitna, nakaupo ang bata. Tahimik. Nakatingin lang sa kanya. Dito na tayo mag-uusap ngayon, sabi nito, kalmado. Huminga ng malalim si Mang Doro. Hindi ka totoo. Ngumiti ang bata. Kung ganon, bakit nandito ka? Tahimik siya.
Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi kita papayagang lumabas, sabi niya matatag. Hindi ko kailangan lumabas, sagot ng bata. Ikaw na ang lalabas para sa akin. Napahinto si Mang Doro. Anong ibig mong sabihin? Tumayo ang bata, dahan-dahang lumapit. Ngayon, wala na itong anyong halimaw. Mukha na lang talaga siyang bata, pero yung mga mata hindi nagsisinungaling. Napansin mo na, di ba, bulong nito? Yung mga panaginip mo, yung mga galaw mo, yung mga oras na hindi mo maalala. Parang kinabahan ang dibdib ni Mang Doro. Unti-unti hinahayaan mo akong gumamit, dagdag nito. Hindi, mariing sagot niya. Ngumisi ang bata. Sigurado ka? Biglang nagbago ang paligid. Mga eksena. Mabilis. Parang mga alaala. Isang gabi, may lalaking kumakatok sa pinto ni Mang Doro, humihingi ng tulong. Biglang nagdilim. Sumunod na eksena, yung lalaking iyon, nakahandusay sa lupa walang buhay. At si Mang Doro nakatayo sa harap niya. Hindi ako yan, sigaw niya. Pero katawan mo yan, sagot ng bata. Sunod na eksena. Isang babae umiiyak. Sumunod, katahimikan. Wala na siya. Hindi nanginginig ang boses ni Mang Doro. Bumalik ang kubo. Tahimik. At ang bata nakatayo sa harap niya. Hindi mo ako pinatay, mahina nitong sabi. Pinatira mo ako. Biglang bumigat ang paligid. Sa unang pagkakataon, hindi nagalit si Mang Doro, kundi takot. Anong gusto mo, bulong niya. Umiti ang bata, hindi nakakatakot, kundi parang may plano. Hindi kita sisirain, sabi nito. Tutulungan kita. Napakunot ang noo ni Mang Doro. Tutulungan paano? Lumapit ang bata, halos dikit na sa kanya. Gamitin mo ako, bulong nito. At makikita mo walang aswang, walang nilalang, walang kahit sino ang lalaban pa sayo. Tahimik. Mabigat. Isang alok na hindi basta-basta. Kapangyarihan kapalit ng kontrol. Napapikit si Mang Doro. Sa isip niya, bumalik ang lahat, yung takot ng mga aswang, yung lakas na naramdaman niya, yung kakayahang kontrolin ang hindi kayang kontrolin ng iba. At kasabay nun, yung mga taong nasaktan, yung mga nawawala, yung sarili niyang unti-unting nawawala. Sabihin mo lang, bulong ng bata. Isang beses lang At biglang, dumilim ang lahat. Parang hinihintay ang sagot niya. Walang gumagalaw. Walang humihinga. Tanging tibok lang ng puso ni Mang Doro ang maririnig, malakas, mabigat, parang may desisyong kailangang gawin na hindi na mababawi. Sabihin mo lang, bulong ulit ng bata, mas malapit na ngayon, halos nasa tenga na niya ang boses. Pumikit si Mang Doro. At sa loob ng dilim may isa pa siyang narinig. Hindi yung bata, kundi sarili niyang boses, yung matagal na niyang hindi pinapakinggan. Hanggang kailan ka magtatago sa lakas kung kapalit naman ay ikaw mismo? Biglang dumilat si Mang Doro. Tahimik pa rin ang kubo. Nasa harap pa rin niya ang bata. Pero iba na ang tingin niya ngayon. Mas malinaw. Mas matalim. Alam mo, mahina niyang sabi, yan ang problema sa'yo. Napakunot ang noo ng bata. Akala mo lahat nadadaan sa lakas. Dahan-dahang umatras si Mang Doro. Hindi sa takot, kundi para tumayo ng maayos. Hindi kita gagamitin, dagdag niya. At hindi rin kita papayagang gamitin ako. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng bata. Hindi na ito ngumingiti. Hindi na rin kalmado. Kung hindi mo ako pipiliin, malamig nitong sabi, lalaban ako. Tumango si Mang Doro. Alam ko. At sa unang pagkakataon, siya ang ngumiti. Hindi mayabang. Hindi galit. Kundi sigurado. Pero ngayon, sabi niya, habang hinahawakan ang anting-anting na may bitak, handa na ako. Biglang kumislap ang anting-anting. Hindi kasing lakas ng dati. Pero mas puro. Mas kontrolado. Parang hindi na ito umaasa sa galit kundi sa malinaw na desisyon. Sumigaw ang bata, bumalik ang anyong halimaw nito, mas mabagsik kaysa dati. Ang kubo muling nagsimulang manginig. Pero si Mang Doro, hindi na gumalaw. Hindi na umatras. Sa halip, itinaas niya ang anting-anting at sa pagkakataong ito, hindi niya ito itinapat sa nilalang. Kundi sa pagitan nila. Isang hangganan. Isang linya. Dito ka lang, mariin niyang sabi.
Biglang sumabog ang liwanag, hindi malakas, kundi steady, parang pader na hindi matitinag. Tumama ang nilalang at napaurong. Sinubukan ulit nitong sumugod. Pero sa bawat bangga, lalo lang itong humihina. Hindi mo ako kayang ikulong, sigaw nito. Hindi kita kinukulong, sagot ni Mang Doro. Kinokontrol kita. Tahimik. Isang salita na mas mabigat pa kaysa sa anumang anting-anting. Unti-unting humina ang anyo ng nilalang. Hindi na ito galit. Hindi na rin lumalaban. Nakatingin lang. At ganito na tayo mula ngayon, dagdag ni Mang Doro, pagod pero buo ang boses. Hindi ka mawawala pero hindi ka na rin lalabas. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Parang may huling laban na tahimik lang. Hanggang sa unti-unting nawala ang kubo. Nagising si Mang Doro. Nasa loob na ulit siya ng bahay niya. Tahimik. Normal. Pero alam niyang hindi iyon panaginip lang. Umupo siya, hinawakan ang anting-anting. Nandun pa rin ang bitak. Pero hindi na ito mukhang sira. Mukha na itong tanda. Ng isang laban na hindi natapos. Kundi natutunang kontrolin. Huminga siya ng malalim. Sa labas, sumisikat na ang araw. At sa baryo ng Sanlibag, may isang albularyo na hindi na maangas. Pero mas delikado kaysa dati. Dahil ngayon, hindi na siya natatakot sa dilim. Kasi dala-dala niya ito. At kahit tahimik ang umaga, may isang bagay na sigurado. Kapag muling gumalaw ang dilim sa baryo, hindi na ito makakalusot. Dahil may naghihintay na. At hindi na yon yung Mang Doro na kilala ng lahat. Mas tahimik na siya ngayon. Mas kalmado. Pero mas matalim ang pakiramdam niya, parang bawat galaw ng hangin, bawat anino sa gilid ng mata, may ibig sabihin. Isang umaga, habang nagwawalis ang isang matanda sa kanto, bigla itong napahinto. Parang may dumaan, bulong niya. Walang tao. Pero may malamig na hangin na sumunod. At sa loob ng bahay ni Mang Doro, bigla siyang napatingin sa bintana. Ramdam niya agad. May gumalaw. Hindi sa loob niya, kundi sa labas. Ngumisi siya ng bahagya. Sa wakas, mahina niyang sabi. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang bag niya, hindi na puno tulad dati. Mas kaunti na lang ang laman. Mas simple. Pero mas alam na niya kung ano ang gagamitin. Habang naglalakad siya palabas ng bahay, may isang mahinang boses na umalingaw sa loob ng isip niya. Hindi ako to eh. Huminto siya sandali. Alam ko, sagot niya. Ngayon, hindi na sila magkaaway. Pero hindi rin magkaibigan. Isang kasunduan. Isang manipis na linya. Pagdating niya sa gilid ng baryo, nakita niya agad ang kakaiba. Hindi ito tulad ng dati. Walang sigaw. Walang dugo. Pero may isang batang nakatayo sa gitna ng daan nakatalikod. Uso na ba to? Bulong ni Mang Doro. Lumapit siya. Dahan-dahan. Hoy, tawag niya. Anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot ang bata. Hindi rin gumalaw. Pero ramdam niya agad. Hindi ito normal. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa sobrang tahimik. Yung tipo na parang walang laman. Isa na naman, mahina niyang sabi. Bigla. Nagsalita ang bata. Pero hindi boses ng bata. Hindi mo ako kilalaan. Napahinto si Mang Doro. Ngumisi siya ng kaunti. Hindi rin kita kailangan kilalanin, sagot niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang anting-anting. Hindi na siya nagulat. Hindi na siya nag-alinlangan. Pare-pareho lang kayo, dagdag niya. Biglang lumingon ang bata. At doon, napansin niya agad. Ibang-iba ito. Hindi gutom. Hindi galit. Kundi parang walang pakialam. Hindi ako katulad nila, sabi nito, malamig ang boses. Tahimik si Mang Doro. Tinitigan niya ito. Mas matagal. Mas maingat. At sa loob ng isip niya, may isang bulong. Mag-ingat ka, Hindi mula sa labas. Kundi mula sa loob niya. Doon siya napangiti. Kaya ko to, sagot niya, mahina. Pero sa kauna-unahang pagkakataon simula noong gabing iyon, may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi takot. Hindi galit.
kundi duda. At ang duda na yon, ang unang senyales na may mas malalim pang gumagalaw sa dilim. Isang bagay na hindi lang basta haharapin, kundi susubok sa kanya. Hindi bilang albularyo, kundi bilang tao. Tahimik silang nagkatitigan. Hindi gumalaw ang bata. Hindi rin nagsalita si Mang Doro. Pero sa pagitan nila may mabigat na presensya na parang unti-unting lumalaki. Hindi ka katulad nila ulit ng bata, mas malinaw na ngayon. At hindi rin ako katulad nila. Huminga ng dahan-dahan si Mang Doro. Lahat naman kayo may sariling style, sagot niya, pilit magaan ang tono. Pero sa dulo pare-pareho lang. Umiling ang bata. Hindi, sabi nito. Sila gutom. Ako walang pakiramdam. Napakunot ang noo ni Mang Doro. Yan ang mas delikado. Yung may galit may dahilan. Yung gutom may hinahanap. Pero yung wala, walang pipigil. Anong gusto mo? Diretso niyang tanong. Sandaling natahimik ang bata. Parang nag-iisip. Tapos, subukan ka. Hindi na nakapagsalita si Mang Doro. Sa isang iglap, nawala ang bata sa harap niya. At kasabay nun, biglang bumigat ang paligid. Parang may humawak sa buong baryo. Yung hangin hindi na gumagalaw. Yung mga tunog parang nilamon. Napatingin si Mang Doro sa paligid. Hindi ka na bago sa ganito, bulong niya sa sarili. Pero sa loob niya, may sagot agad. Iba to. Biglang may sumabog na tunog sa likod niya. Paglingon niya, isang bahay, biglang gumuho ang pinto, parang may tumulak mula sa loob. Walang tao. Walang bakas. Pero may nangyari. Hindi ka nagpapakita, sabi niya, umiikot ang tingin. Pero gumagalaw ka. Tahimik. Tapos, isang bulong. Sa kaliwa. Hindi mo ako kayang hawakan. Lumingon siya agad. Wala. Sa kanan naman. Hindi mo ako kayang pigilan. Napangisi si Mang Doro. Alaro, sabi niya. Gusto mo ng ganito? Dahan-dahan niyang inilabas ang anting-anting. Hindi niya ito itinaas. Hindi rin niya ginamit agad. Sa halip pumikit siya. Tahimik. Kalma. Hindi siya naghahanap ng anyo. Hindi siya naghahanap ng anino. Hinahanap niya ang presensya. Yung pakiramdam na hindi kayang itago. At doon, may naramdaman siya. Hindi malapit. Hindi malayo. Kundi nasa pagitan. Hindi ka sa labas, bulong niya. Unti-unti siyang ngumiti. Nasa loob ka rin. Isang iglap. Biglang sumakit ang ulo niya. Mas malala kaysa dati. Parang may pilit bumabasag sa loob ng isip niya. At natuto ka na, boses ng nilalang, ngayon malinaw na. Hindi ka na basta lalabasin. Napaluhod si Mang Doro. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpanik. Sa halip, tumawa siya. Isang mahinang tawa. Ang hina mo naman, sabi niya kahit nahihirapan. Ganyan na lang ba? Biglang tumahimik ang boses. Saglit. Parang na-offend. Hindi mo pa ako kilala, sagot nito, mababa. Hindi rin kita kailangan kilalanin, balik ni Mang Doro. Dahan-dahan niyang itinapat ang anting-anting sa noo niya. Hindi para umatake. Kundi para tumatad. Hindi na ako yung dati mong target, dagdag niya. Tahimik. Mabigat. Hanggang sa biglang nawala ang sakit. Parang may umatras. Parang may umatras na hindi sigurado kung susugod pa. Tumayo si Mang Doro, dahan-dahan. Yan na ba yon? Tanong niya. Walang sagot. Pero ramdam niya. Hindi pa tapos. Hindi pa umatras. Nag-iisip lang. At doon niya naintindihan. Hindi ito laban na tapos agad. Hindi ito halimaw na sisigaw at susugod. Ito ay isang bagay na maghihintay ng tamang sandali. At kapag dumating yon, hindi lakas ang laban, kundi isip at puso. At sa gitna ng tahimik na baryo, may dalawang nilalang na hindi nagkikita. Pero parehong naghahanda. Para sa susunod na galaw. Lumipas ang ilang araw na parang normal. Pero hindi na talaga normal.
Walang kakaibang sigaw, walang nawawala, walang dugo, pero mas lalong mabigat ang pakiramdam ng baryo. Yung tipong parang may pinipigil na anumang oras, pwedeng kumawala. At si Mang Doro, hindi na naghihintay. Hindi na siya umaasa na lalabas yung nilalang. Siya na ang naghahanap. Isang gabi, naglakad siya papunta sa pinakagitna ng baryo, yung lugar kung saan nagtatagpo ang lahat ng daan. Tahimik. Walang tao. Tanging ilaw ng buwan lang ang nagbibigay linaw sa paligid. Umupo siya sa lupa. Ibinaba ang bag. At inilapag ang anting-anting sa harap niya. Lumabas ka, sabi niya diretsyo. Hindi ako lalakad sa paligid para hanapin ka. Tahimik. Walang sumagot. Ngumiti siya ng kaunti. Sige, ako na. Pumikit si Mang Doro. At sa pagkakataong yon, hindi siya lumaban, hindi siya nagtanggol. Binuksan niya ang sarili niya. Yung isip niya. Yung pakiramdam niya. Yung espasyo na dati niyang pinoprotektahan. At doon, may pumasok. Mabilis. Malalim. Parang malamig na usok na sumiksik sa loob niya. Yan ang gusto ko, bulong ng boses, ngayon mas malinaw, mas malapit. Napangiti si Mang Doro kahit nakapikit. Alam ko. Biglang nagbago ang paligid. Hindi na baryo. Hindi na gabi. Kundi isang walang katapusang espasyo, walang ilaw, walang lupa, walang hangganan. At sa gitna nito, nakatayo ang nilalang. Hindi na bata. Hindi na anyong tao. Kundi isang aninong walang hugis, gumagalaw, nagbabago, parang hindi kayang hawakan ng mata. Dito tayo magtatapos, sabi nito. Dahan-dahang dumilat si Mang Doro. Hindi siya natakot. Hindi siya umatras. Sa halip, huminga siya ng malalim. Hindi, sagot niya. Dito tayo mag-uusap. Sandaling natahimik ang nilalang. Parang hindi sanay sa sagot. Hindi mo ako kayang talunin, sabi nito, malamig. Hindi kita lalabanan, sagot ni Mang Doro. Tahimik ulit. Mas mabigat. Mas kakaiba. Kung ganon, sabi ng nilalang, ano ang gagawin mo? Dahan-dahang umiti si Mang Doro. Atakehin kita sa paraan na hindi mo alam. Sa isang iglap. Umupo siya sa gitna ng kawalan. Ipinitik niya ang anting-anting at hindi ito nagliwanag. Sa halip, nawala. Parang hindi na niya kailangan. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Hindi kita lalabanan. Hindi kita gagamitin. Unti-unting kumilos ang anino. Kung ganon, wala kang laban. Umiling si Mang Doro. Meron. Tahimik. Hindi ako lalaban, dagdag niya. Pipili ako. Sandaling walang nangyari. Hanggang sa unti-unting nagbago ang paligid. Hindi dahil sa lakas. Kundi dahil sa desisyon. Isang maliit na ilaw ang lumitaw sa likod ni Mang Doro. Hindi bughaw. Hindi puti. Kundi mainit. Parang apoy pero hindi nanunog. Napatingin ang nilalang. Anong ginagawa mo eh? Pinipili kong manatiling ako, sagot niya. Unti-unting lumaki ang ilaw. Hindi mabilis. Hindi marahas. Pero tuloy-tuloy. At habang lumalaki ito, unti-unting umurong ang anino. Hindi dahil nasasaktan. Kundi dahil wala itong mapitan. Hindi ka galit, bulong ng nilalang. Hindi, sagot ni Mang Doro. Hindi ka natatakot eh. Hindi na. Tahimik. At sa unang pagkakataon, ang anino hindi sumugod. Hindi umatake. Kundi tumigil. At doon, nagkaroon ng pagkakataon si Mang Doro. Isang sandali. Isang puwang. Isang pagkakataon na hindi na ulit. At alam niya kung anong gagawin niya sa susunod na segundo. Yun na ang magtatakda. Kung sino ang matitira. Huminga ng malalim si Mang Doro. Hindi siya nagmadali. Hindi siya gumalaw. Hinayaan lang niya ang sandaling iyon na maging buo. Yung liwanag sa likod niya, patuloy lang na lumalawak, hindi na nanakot, hindi sumasakal kundi parang nagbibigay ng espasyo. At sa espasyong iyon, unang beses na umatras ang anino, hindi dahil pinilit, kundi dahil wala na itong mahawakan. Kung wala akong galit, wala kang kakapitan, mahina niyang sabi. Tahimik ang nilalang. Hindi ito sumigaw. Hindi ito lumaban.
Sa halip parang nag-iisip. At kung wala kang makapitan, dagdag ni Mang Doro, unti-unti kang mawawala. Biglang kumilos ang anino. Hindi para umatek, kundi para magsiksik. Pilit nitong pinalaki ang sarili, parang sinusubukang takpan ang buong espasyo. Parang ayaw nitong mawalan ng lugar. Hindi ako mawawala, mabigat nitong sabi. Hindi kita binubura, sagot ni Mang Doro. Pinapahina kita hanggang sa hindi ka na makasakit. Unti-unting kumurap ang liwanag. Mas maliwanag. Mas malawak. At si Mang Doro tumayo. Hindi para sumugod, kundi para lumapit. Diretso sa anino. Hindi siya nag-atubili. Hindi siya umatras. Bawat hakbang niya, parang may nawawala sa anino. Bawat hakbang, parang may nababasag sa loob nito. Hindi mo ako kayang lapitan, bulong ng nilalang, pero may halong pagdududa. Hindi kita nilalapitan, sagot ni Mang Doro. Hinaharap kita. At doon, tumigil siya sa harap nito. Wala nang pagitan. Wala nang takot. Wala nang galit. Isang sandali. Isang tahimik na sandali. Tapos, iniabot ni Mang Doro ang kamay niya. Hindi para umatake, kundi para tanggapin. Napaurong ang anino. Hindi mahina nitong sabi. Hindi kita gagamitin, dagdag ni Mang Doro. Pero hindi rin kita itataboy. Tahimik. At sa unang pagkakataon, ang anino hindi na nagbago. Hindi na gumalaw. Hindi na lumaban. Dahan-dahan. Nagliit. Parang nawawala ng dahilan. Parang napapagod. Kung wala akong galit, bulong ni Mang Doro, wala kang dahilan para manatiling malakas. Unti-unting lumabo ang anyo ng nilalang. Hindi na ito anino. Hindi na rin halimaw. Kundi parang alikabok na tinatangay ng hangin. At kung wala kang lakas, dagdag niya, mananatili ka na lang bilang paalala. Tahimik. Hanggang sa tuluyan itong naglaho. Walang sigaw. Walang laban. Walang huling galit. Nawala dahil wala na itong mapagkukunan. Nakatayo si Mang Doro sa gitna ng kawalan. Tahimik. Mag-isa. Huminga siya ng malalim. At unti-unting, bumalik ang paligid. Ang baryo. Ang gabi. Ang hangin. Nasa gitna pa rin siya ng daan. Pero iba na. Mas magaan. Mas malinaw. Hinawakan niya ang dibdib niya. Tahimik. Wala nang bulong. Wala nang gumagalaw. Sa unang pagkakataon, tahimik ang loob niya. Tumingala siya sa langit. Ganun pala, bulong niya. Hindi lahat ng dilim kailangang labanan. Yung iba, kailangan lang harapin. Hanggang sa kusang mawala. At sa baryo ng Sanlibag, tapos na ang isang laban. Hindi dahil may nanalo, kundi dahil may natutong hindi na lumaban. Lumipas ang mga araw. Tahimik ang baryo ng Sanlibag, pero ibang klase na ang katahimikan ngayon. Hindi na mabigat. Hindi na parang may nakamasid. Mas normal. At si Mang Doro, bumalik sa dati. Pero hindi na rin talaga dati. Minsan makikita mo siya sa ilalim ng balete, tahimik, nakaupo, nakatingin lang sa malayo. Wala nang yabang. Wala nang kwento ng ni kaya ko to, kaya ko yan. Kapag may lumalapit, nakikinig siya. Mas mahaba. Mas maingat. At kapag tumutulong siya, hindi na parang laban, kundi parang pag-aayos. Isang hapon, may batang lumapit sa kanya. Lolo Doro, sabi nito, totoo ba yung mga aswang? Napangiti siya ng bahagya. Totoo, sagot niya. Lumaki ang mata ng bata. Nakakatakot ba sila? Saglit siyang natahimik. Tumingin sa langit. Tapos ibinalik ang tingin sa bata. Depende, sabi niya. Minsan mas nakakatakot yung nasa loob ng tao. Hindi na nagtanong ang bata. Tumakbo na lang palayo. At si Mang Doro naiwan ulit mag-isa. Tahimik. Pero hindi malungkot. Habang hinihimas niya ang anting-anting na may bitak, napansin niya. Hindi na ito mainit. Hindi na rin mabigat. Parang ordinaryong bagay na lang. Salamat, mahina niyang sabi, hindi malinaw kung kanino. Biglang dumaan ang hangin. Banayad.
Walang lamig. Walang bigat. Parang simpleng hangin lang. At sa sandaling yon, alam niya. Tapos na talaga. Wala nang naghihintay. Wala nang nagtatago. Wala nang lalabas. Pero sa malayo, sa pinakadulong bahagi ng baryo, may isang lumang kubo. Matagal nang walang tao. Tahimik. Nakalimutan na ng lahat. Pero sa loob nito, may isang bagay na hindi gumagalaw. Hindi sumisigaw. Hindi nagpapakita. Nakatago lang. At sa gitna ng alikabok at dilim, may isang mahinang marka sa sahig. Halos hindi na makita. Halos nabura na ng panahon. Pero nandoon pa rin. Isang simbolo. Isang tanda. Hindi ng laban, kundi ng pagbubukas. At habang ang baryo ay tahimik at payapa, ang marka, unti-unting kumikislap. Mahina. Halos wala. Pero sapat para ipaalala na hindi lahat ng natatapos ay tuluyang nawawala. Sa unang tingin parang wala lang. Isang lumang kubo. Isang lumang marka. Isang bagay na dapat ay iniwan na ng panahon. Pero gabi-gabi, kapag tahimik na ang baryo, kapag ang hangin ay halos hindi na gumagalaw, ang marka sa sahig bahagyang umiilaw. Hindi sapat para makita ng karaniwang mata. Pero sapat para maramdaman. At sa isang gabi, may dumaan. Isang estranghero. Hindi taga-sanlibag. Hindi rin mukhang naligaw. Tahimik siyang pumasok sa kubo, parang alam na alam niya kung saan siya pupunta. Huminto siya sa gitna. Eksakto kung nasaan ang marka. Saglit siyang tumingin sa paligid. Tapos ngumiti. Akala niyo tapos na, bulong niya mahina. Dahan-dahan siyang lumuhod. Inilapag ang kamay sa ibabaw ng marka. At sa unang pagdikit, biglang kumislap ang simbolo. Mas maliwanag kaysa dati. Mas buhay. Napapikit ang estranghero, parang may naririnig na hindi kayang marinig ng iba. Ah, bulong niya. Kaya pala ni. Tahimik. Mabigat. Tapos, dahan-dahan niyang sinabi. May naiwan pa. Sa kabilang dulo ng baryo, biglang napamulat si Mang Doro. Walang ingay. Walang sigaw. Pero ramdam niya agad. Yung pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi takot. Hindi galit. Kundi babala. Umupo siya sa higaan, tahimik. Hinawakan ang dibdib niya. Tahimik pa rin. Wala nang anino. Wala nang bulong. Pero may kakaiba. Parang may gumising. Hindi sa loob niya. Kundi sa labas. Hindi pa pala, mahina niyang sabi. Tumayo siya. Hindi nagmamadali. Hindi rin nagpanik. Pero sa bawat galaw niya may bigat na. Kinuha niya ang bag. Yung simpleng bag na akala ng iba, hindi na niya kailangan. At habang naglalakad siya palabas ng bahay, yung hangin sa paligid unti-unting lumalamig. Hindi tulad ng dati. Mas tahimik. Mas kontrolado. Pagdating niya sa daan, tumigil siya sandali. Tumingin sa direksyon ng lumang kubo. At doon, napangiti siya ng bahagya. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil alam na niya. Hindi pa talaga tapos. Sa loob ng kubo, tumayo ang estranghero. Tumingin sa pintuan. Kahit walang tao sa labas, parang alam niyang may paparating. Magaling, sabi niya, mahina. Nararamdaman mo pa rin. Unti-unting nawala ang liwanag ng marka. Pero hindi ito tuluyang nawala. Parang nagtatago lang ulit. At sa pagitan ng dalawang nilalang, isa na nakalampas na sa sariling dilim. At isa na tila kakasimula pa lang. May isang bagong kwento ang unti-unting nabubuo. Isang kwento na hindi na tungkol sa takot, kundi sa kung sino ang may kontrol sa dilim. At kung sino ang handang gumising muli para dito. Tahimik ang daan habang papalapit si Mang Doro sa lumang kubo. Walang tunog ng paa. Walang ingay ng hangin. Parang pati ang gabi nakikiramdam. Pagdating niya sa harap ng pinto, hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ray! Ang tunog ng kahoy parang matagal nang hindi nagalaw. Sa loob, nandoon ang estranghero.
Nakatayo. Nakaharap sa kanya. Hindi sila nagsalita agad. Nagkatitigan lang. At sa sandaling yon parang sinusukat nila ang isa't isa. Ang tagal mong dumating, sabi ng estranghero, kalmado. Ngumisi si Mang Doro. Hindi ako yung naghahanap, sagot niya. Tahimik ulit. Pero ramdam, hindi ito simpleng pagkikita. Naayos mo na pala, dagdag ng estranghero, sabay tingin sa dibdib ni Mang Doro. Yung nasa loob mo. Naayos, napangiti si Mang Doro. Mas tamang sabihin natutunan ko lang kontrolin. Tumango ang estranghero. Good, sabi niya. Kasi hindi lahat kayang gawin yon. Dahan-dahang naglakad si Mang Doro papasok. Hindi ka taga rito, diretsong sabi niya. Hindi, sagot ng estranghero. At hindi rin ako napadaan lang. Huminto si Mang Doro ilang hakbang mula sa kanya. Alam ko, sagot niya. Nararamdaman kita pa lang. Sandaling natahimik. Tapos, may naiwan ka, sabi ng estranghero, sabay turo sa sahig kung saan naroon ang marka. Napatingin si Mang Doro. Tahimik. Matagal. Hindi yan akin, sagot niya. Ngumiti ang estranghero. Hindi na, sabi niya. Pero minsan hindi kailangan sa'yo ng galing para ikaw ang maging susi. Napakunot ang noo ni Mang Doro. Diretsuhin mo, sabi niya. Dahan-dahang lumapit ang estranghero sa marka. Lumuhod ulit. Ang ginawa mo, sabi niya habang hinahaplos ang simbolo, hindi lang pagtapos. Tumigil siya. Tuminala kay Mang Doro. Pagbukas din yon. Biglang bumigat ang hangin. Parang may humigop sa paligid. Anong binuksan? Tanong ni Mang Doro, mababa ang boses. Ngumiti ang estranghero, hindi nakakatakot pero hindi rin mapagkakatiwalaan. Yung linya, sagot niya. Sa pagitan ng loob at labas. Isang iglap. Biglang kumislap ang marka. Mas malakas kaysa dati. Mas malinaw. At sa liwanag na yon, may mga aninong gumalaw. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi marami. Napahigpit ang hawak ni Mang Doro sa bag niya. Hindi mo dapat ginising yan, mariin niyang sabi. Hindi ko ginising, sagot ng estranghero. Ikaw ang nag-iwan ng pinto. Tahimik. Pero sa likod ng katahimikan, may naririnig na. Mga bulong. Mahina. Pero papalakas. Hindi na ito tungkol sa iyo lang, dagdag ng estranghero. Mas malaki na to. Unti-unting naglabasan ang mga anino sa paligid ng marka, hindi pa buo, pero sapat para maramdaman ang presensya. At ngayon, sabi niya, tumayo, kaharap si Mang Doro, gusto kong makita kung kaya mo pa bang kontrolin, hindi lang sarili mo kundi sila. Sandaling natahimik si Mang Doro. Tumingin siya sa mga anino. Tapos sa estranghero. At dahan-dahan. Ngumiti siya. Hindi mayabang. Hindi galit. Kundi handa. Subukan mo, sagot niya. At sa sandaling iyon, mulit nagsimulang gumalaw ang dilim. Hindi ito sumugod agad. Hindi rin ito sumigaw. Sa halip, dahan-dahan itong kumalat mula sa marka, parang usok na may sariling isip. Isa-isa, humugis ang mga anino, may mga kamay, may mga mukha, pero walang malinaw na anyo. Parang mga bagay na hindi pa tapos mabuo. Napatingin si Mang Doro. Hindi siya umatras. Hindi rin siya agad gumalaw. Tingnan natin, bulong niya halos sa sarili. Ang estranghero nakatayo lang sa gilid. Nakamasid. Walang pakialam kung anong mangyari, parang nanonood lang ng palabas na matagal na niyang hinihintay. Hindi sila katulad ng dati mong hinarap, sabi niya kalmado. Hindi sila gutom. Hindi sila galit. Wala silang dahilan. Mas madali kung ganoon, sagot ni Mang Doro. Umiling ang estranghero. Hindi, sabi niya. Mas mahirap. Biglang kumilos ang isang anino. Mabilis. Hindi diretso kay Mang Doro kundi sa likod niya. Sa dingding. At sa isang iglap. Nawala ito sa paningin. Napahinto si Mang Doro. Hindi siya lumingon agad. Ramdam niya. Hindi na ito simpleng presensya. Ito ay gumagalaw sa pagitan. Hindi sila haharap sa'yo, dagdag ng estranghero. Hahanap sila ng paraan. Sa labas ng kubo. Biglang umingay ang hangin. Hindi malakas. Pero kakaiba.
Parang may gumagapang sa buong baryo. Napapikit si Mang Doro sandali. Hinayaan niyang pumasok ang pakiramdam. Yung mga galaw. Yung mga puwang. Yung mga hindi nakikita. At doon niya naramdaman. Hindi lang isa ang gumalaw. Marami. Sa iba't ibang direksyon. Hindi kayo dito lang, bulong niya. Ngumiti ang estranghero. Late ka na, sagot niya. Biglang nagdilim ang loob ng kubo. Hindi dahil sa gabi. Kundi dahil sa pagkawala ng ilaw. Yung marka. Biglang nawala ang liwanag. At kasabay nun. Tumahimik ang lahat. Isang segundo. 2. Tapos. Isang sigaw mula sa malayo. Napamulat si Mang Doro. Hindi siya nag-isip. Hindi siya nagtanong. Sa isang iglap. Lumabas siya ng kubo. At sa labas. Nakita niya agad. Sa gitna ng baryo. May isang bahay na napapalibutan ng anino. Hindi gumagalaw ang mga tao sa loob. Hindi rin sumisigaw. Parang natigil. Napahigpit ang panga ni Mang Doro. Hindi na tularo, sabi niya. Sa likod niya, dahan-dahang lumabas ang estranghero. Hindi pa, sagot nito. Ngayon pa lang nagsisimula. Tumingin si Mang Doro sa kanya. Anong gusto mo? Tanong niya. Ngumiti ang estranghero. Wala, sabi niya. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ka. Tahimik. Pero sapat na yon. Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, tumakbo si Mang Doro papunta sa bahay. Habang papalapit siya, ramdam niya. Ang mga anino, hindi siya pinipigilan. Hindi rin siya inaatake. Sa halip, parang pinapapasok siya. At doon, lalo siyang napangiti. Ganun ba, bulong niya? Gusto niyo akong pumasok? Huminto siya sa harap ng pinto. Hinawakan ang hawakan. At bago niya ito buksan, may isang mahinang bulong sa loob ng isip niya. Hindi na galit. Hindi na mapilit. Kundi babala. Mag-inat ka, eh. Saglit siyang napapikit. Tapos, ngumiti. Lagi naman, sagot niya. At dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Habang ang dilim sa loob, unti-unting gumagalaw para salubungin siya. Pagbukas pa lang ng pinto, agad niyang naramdaman. Iba to. Hindi tulad ng kubo. Hindi tulad ng mga nakaraang nilalang. Ang bahay parang humihinga. Tahimik sa labas pero sa loob may pulso. Mabagal. Mabigat. Parang may puso ang mismong dilim. Pumasok si Mang Doro. Dahan-dahan. Hindi siya nagmadali. Sa bawat hakbang niya, parang lumulubog ang paa niya sa hangin, hindi solid, hindi rin walang laman. Magandang taktika, bulong niya. Ginawa niyong kulungan na ako mismo ang papasok. Walang sumagot. Pero sa gilid ng mata niya may gumagalaw. Isang anino. Hindi buo. Pero sapat para makita. Lumapit siya. At sa paglapit niya, biglang nagbago ang paligid. Hindi na bahay. Kundi isang alaala. Isang babae umiiyak sa sulok. Isang bata nagtatago sa ilalim ng mesa. At isang lalaking sumisigaw. Napahinto si Mang Doro. Hindi ko to alaala, sabi niya. Hindi mo nga, sagot ng boses, hindi mula sa loob niya, kundi mula sa paligid. Mas malamig. Mas malayo. Pero totoo pa rin. Biglang naglaho ang eksena. Bumalik ang dilim. At sa harap niya, 3 anino. Mas buo. Mas malinaw. Hindi sila umaatake. Hindi rin sila gumagalaw. Nakatingin lang. At ito, dagdag ng boses, ang ginagawa nila. Napatingin si Mang Doro. Unti-unting naintindihan. Kinukuha niyo yung takot, bulong niya. Hindi lang takot, sagot ng boses. Lahat ng hindi kayang harapin. Tahimik. Mabigat. At ginagamit niyo, dagdag niya. Walang sagot. Pero sapat na. Ngumisi si Mang Doro. Mahusay, sabi niya. Pero mali ang target niyo. Biglang kumilos ang mga anino. Hindi sabay-sabay. Hindi mabilis. Kundi parang sinasadya, paunti-unti, papalapit. At sa bawat galaw nila, may kasamang eksena.
Iba't ibang alaala. Iba't ibang tao. Sigaw. Takot. Pagkawala. Pinapakita niyo sa akin, sabi ni Mang Doro, tahimik. Para maapektuhan ka, sagot ng boses. Para mawala ka sa sarili mo. Sandaling natahimik si Mang Doro. Tapos, tumawa siya. Mahina. Pero malinaw. Mali talaga kayo, sabi niya. Biglang tumigil ang mga anino. Hindi na ako tumatakbo sa ganito, dagdag niya. Sa isang iglap. Lumakad siya diretso sa gitna nila. Hindi niya iniwasan. Hindi niya pinigilan. Hinayaan niya lang dumaan ang mga eksena sa paligid niya. Ang sigaw. Ang sakit. Ang takot. Lahat. Pero hindi siya gumalaw. Hindi siya nasira. Hindi niyo ako mapipilit, bulong niya. Unti-unting humina ang mga anino. Yung galaw nila naging mabagal. Yung mga eksena naging malabo. Hindi ako yan, dagdag niya. At hindi ko kailangang akuin yan. Tahimik. Hanggang sa isa-isa silang naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Bumalik ang bahay. Tahimik ulit. Pero sa pagkakataong yon, may naramdaman siya. Hindi anino. Hindi alaala. Kundi presensya. Mas malalim. Mas mabigat. Sa likod. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo ang estranghero. Ngunit hindi na siya tulad ng kanina. Mas madilim. Mas buo. At ang mga mata niya, hindi na tao. Ngumiti ito. Mas matatag ka kaysa inaasahan ko, sabi niya. Tahimik si Mang Doro. Pero hindi pa ito ang tunay na laban. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang bahay. Parang nagsasara. Parang nagiging isang puwang na walang labas. At ngayon, dagdag ng estranghero, habang ang dilim sa paligid nila ay muling gumalaw, tingnan natin kung kaya mo ring harapin, hindi lang ang sarili mo kundi ang akin. Tahimik. Hindi agad gumalaw si Mang Doro. Tinitigan lang niya ang estranghero o kung anuman ang nasa harap niya ngayon. Hindi ka lang tao, sabi niya, mababa ang boses. Ngumiti ang estranghero, dahan-dahan. Matagal na akong tumigil sa pagiging ganon. Biglang nag-iba ang anyo nito. Hindi marahas. Hindi rin biglaan. Kundi parang unti-unting natutuklap ang balat ng realidad, lumalabas ang tunay na nasa ilalim. Ang katawan niya naging parang anino na may hugis, pero hindi matukoy. Parang bawat galaw niya may ibang anyo na gustong lumabas. At ikaw, sabi nito, unti-unti pa lang. Napangiti si Mang Doro. Siguro, sagot niya. Pero sapat na. Biglang sumikip ang espasyo. Ang bahay, wala na. Ang paligid, naging isang saradong dilim. At sa loob nito silang dalawa lang. Walang ibang anino. Walang ibang galaw. Walang takbuhan. Hindi kita atakihin, sabi ng nilalang. Hindi ko kailangan. Alam ko, sagot ni Mang Doro. Papipiliin kita. Tahimik. Kung anong pinili mo noon, dagdag nito, pwede mong piliin ulit, pero mas malaki ang kapalit. Napapikit si Mang Doro sandali. Ramdam niya agad kung anong ibig sabihin. Hindi salita. Kundi pakiramdam. Kapangyarihan. Control. Yung kakayahang hindi na matalo kailanman. Hindi ka na mahihirapan, bulong ng nilalang. Hindi ka na magdadalawang isip. Hindi ka na matatakot na mawalan. Dahan-dahang dumilat si Mang Doro. Tahimik. Nakatingin lang. At kapalit, tanong niya. Ngumiti ang nilalang. Simple lang, sabi nito. Bitawan mo kung sino ka. Tahimik. Mabigat. Isang alok na hindi basta-basta tinatanggihan. Isang alok na minsan na niyang muntik tanggapin. Sa loob ng isip ni Mang Doro, bumalik ang lahat. Yung lakas. Yung control. Yung pakiramdam na kaya niyang tapusin ang kahit anong nilalang. At kasabay nun, yung pagkawala ng sarili. Yung unti-unting pagiging wala. Huminga siya ng malalim. Matagal. At dahan-dahan. Umiling. Hindi, sagot niya. Tahimik. Hindi nagbago ang ekspresyon ng nilalang. Pero ang paligid. Biglang bumigat.
Sigurado ka, tanong nito. Tumango si Mang Doro. Mas pipiliin kong mahirapan, sabi niya, kesa mawala. Isang sandali ng katahimikan. Hanggang sa biglang tumawa ang nilalang. Hindi galit. Hindi inis. Kundi parang natuwa. Yan ang sagot na gusto kong marinig, sabi nito. Napakunot ang noo ni Mang Doro. Anong? Hindi niya natapos. Sa isang iglap. Biglang sumiklab ang dilim. Hindi pa palapit sa kanya. Kundi papalabas. Parang may sumabog mula sa loob ng nilalang. Ang buong espasyo nag-crack. Parang salamin. At sa likod nito, may iba pa. Mas malaki. Mas malalim. Mas matagal nang nandyan. Napaatras si Mang Doro ng kalahating hakbang. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa bigat. Hindi ako ang kalaban mo, sabi ng nilalang habang unti-unting nababasag ang anyo niya. Tagapamagitan lang ako. Tahimik. At habang tuluyang naglalaho ang anyo ng estranghero, may isang presensya ang pumalit. Hindi anino. Hindi tao. Hindi rin halimaw. Kundi parang mismong dilim na may kamalayan. At ngayon isang boses ang umalingaw-ngaw, hindi mula sa isang direksyon, kundi sa buong espasyo. Dito ka susubukin. Nanigas si Mang Doro. Pero hindi siya umatras. Hindi na. Dahil alam niya. Ito na yung laban na hindi niya kayang takasan. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nakikipaglaban sa isang nilalang. Kundi sa isang bagay na matagal nang umiiral. Bago pa siya ipinanganak. Tahimik. Hindi yung katahimikang walang laman, kundi yung katahimikang may bigat, parang may nakamasid sa bawat galaw, bawat paghinga. Hindi gumalaw si Mang Doro. Hindi dahil wala siyang magawa. Kundi dahil alam niyang hindi ito laban na sinusugod. Yan na ba yon? Bulong niya, mababa. Walang sumagot. Pero ramdam niya. Narinig siya. Biglang nagbago ang paligid. Hindi na saradong dilim. Kundi parang walang katapusang espasyo na may mga piraso ng alaala na lumulutang. Hindi kanya. Hindi rin ang baryo. Mas matanda. Mas malalim. Mga anyo ng tao na hindi niya kilala. Mga ritual. Mga simbolo. Mga nilalang na hindi pa niya kailanman nakita. At sa gitna nito, isang presensya. Hindi nakikita. Pero hindi rin maitatago. Hindi ka dapat nandito, sabi ng boses. Hindi galit. Hindi malamig. Kundi parang katotohanan lang. Hindi rin kayo dapat nandito, sagot ni Mang Doro. Tahimik. Isang saglit na parang tumigil ang lahat. Hindi kami pumapasok, sagot ng boses. Kami ang pinapasok. Napakunot ang noo ni Mang Doro. Sinong nagbukas? Tanong niya. Walang direktang sagot. Sa halip, may mga eksena na lumitaw sa paligid niya. Mga tao. Mga albularyo. Mga ritual na ginagawa sa dilim. Mga dasal na hindi niya kilala. Mga pagtatangka na kontrolin ang hindi dapat. At bawat bukas, sabi ng boses, may kapalit. Tahimik si Mang Doro. Unti-unti niyang naiintindihan. Hindi lang siya. Hindi lang yung nangyari sa kubo. Matagal na itong nangyayari. Paulit-ulit. Hindi ako ang nagsimula, sabi niya. Pero ikaw ang nagpatuloy, sagot ng boses. Biglang bumigat ang pakiramdam. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa katotohanan. Huminga ng malalim si Mang Doro. Kung ganon, sabi niya, tatapusin ko. Tahimik. Mas mabigat kaysa dati. Hindi mo kayang tapusin ang hindi nagsimula, sagot ng boses. Napangiti si Mang Doro. Hindi pilit. Hindi rin mayabang. Kundi parang may naintindihan na. Hindi ko kailangan tapusin lahat, sabi niya. Simulan ko lang kung saan ako tumigil. Unti-unting nagbago ang paligid. Yung mga eksena nawala. Yung espasyo kumitid. At sa harap niya, may isang pinto. Hindi kahoy. Hindi bato. Kundi parang gawa sa liwanag at anino na magkasabay. Tahimik. Nakatayo lang. Yan ang iniwan mo, sabi ng boses. Yan ang kailangan mong isara. Dahan-dahang lumapit si Mang Doro. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nag-alinlangan.
Sa bawat hakbang, parang may bumabalik. Yung mga laban, yung mga desisyon, yung mga pagkakamali. At paglapit niya sa pinto, huminto siya. Tumingin. Tahimik. Kapag sinara ko to, bulong niya, hindi na ako makakabalik sa ganito. Walang sagot. Pero alam niya, hindi na siya magiging albularyo na gaya ng dati. Hindi na siya makakapasok sa pagitan. Hindi na niya mararamdaman ang mga ganitong bagay. Tahimik. Mabigat. Pero malinaw. Umiti siya ng bahagya. Siguro okay na yon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. At inilapat sa pinto. Sa unang pagdikit, kumislap ang buong espasyo. Parang may gumising. Parang may lalaban. Parang may pipigil. Pero hindi siya umatras. Hindi na. At dito na matatapos, sabi niya. At sa sandaling iyon, nagsimulang magsara ang pinto. Hindi ito biglaan. Hindi rin marahas. Parang isang bagay na matagal nang gustong magsara pero ngayon lang nagkaroon ng lakas. Umalinggaw ang buong espasyo, hindi sa sigaw, kundi sa isang malalim na pag-ugong, parang mismong hangganan ng dalawang mundo ang unti-unting naghihiwalay. Nanginginig ang lupa na wala namang lupa. Kumukutitap ang liwanag na hindi naman talaga ilaw. At si Mang Doro, nakatayo, hindi gumagalaw, habang ang kamay niya ay nananatiling nakadikit sa pinto. Sa bawat pulgada na nagsasara ito, may nararamdaman siyang nawawala. Hindi sakit. Hindi takot. Kundi koneksyon. Yung kakayahan niyang maramdaman ang dilim. Yung pagdinig sa mga bulong. Yung pagiging tulay sa pagitan ng tao at ng hindi dapat pinapasok. Unti-unti nawawala. Huminga siya ng malalim. Hindi siya lumaban. Hindi siya nanghinayang. Kailangan, bulong niya. Biglang lumakas ang ugong. Parang may tumutulak mula sa kabila. Parang may ayaw magpatalo. Isang malalim na presensya ang gumalaw, yung boses na kanina, mas mabigat ngayon, mas malapit. Hindi ka handa mawalan, sabi nito. Ngumiti si Mang Doro. Pagod na pagod pero sigurado. Handa na ako, sagot niya. At doon, biglang sumiklab ang huling liwanag. Hindi ito bughaw. Hindi rin malamig. Kundi mainit, parang unang sikat ng araw pagkatapos ng mahabang gabi. At sa liwanag na yon, nawala ang lahat. Ang espasyo. Ang boses. Ang dilim. Parang pinatay ang isang mundo. At sa susunod na sandali, natahimik. Nagmulat si Mang Doro. Nasa gitna siya ng daan sa baryo. Umaga na. Ang hangin normal. Ang mga tunog normal. May tumatahol na aso sa malayo. May batang tumatakbo. May buhay. Napahawak siya sa dibdib niya. Tahimik. Walang bulong. Walang anino. Walang kahit anong kakaiba. Sa unang pagkakataon, ganap na katahimikan. Napangiti siya. Hindi malaki. Hindi rin emotional. Kundi sapat lang para sabihing tapos na. Dahan-dahan siyang tumayo. Mabigat pa rin ang katawan. Pero magaan ang pakiramdam. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay niya, may mga taong sumalubong sa kanya. Doro, nasaan ka kagabi? Tanong ng kapitan. Parang may lindol, tapos biglang tumahimik ang lahat. Napatingin si Mang Doro sa paligid. Ang baryo buo. Walang bakas ng anino. Walang marka. Walang kakaiba. Tapos na, sagot niya. At sa pagkakataong iyon, totoo na. Hindi na siya tinanong pa. Parang may naramdaman ang lahat na hindi na kailangang ipaliwanag. Lumipas ang mga araw. Bumalik ang baryo sa normal. Ang mga gabi tahimik na walang takot. Ang mga kwento ng aswang naging alaala na lang. At si Mang Doro, naging simpleng tao. Hindi na siya tinatawag kapag may kakaiba. Hindi na siya hinahanap sa dilim. Minsan, may lalapit sa kanya, magtatanong tungkol sa mga dati niyang ginagawa. Ngumiti lang siya. Dati yon, sagot niya. At hindi na niya dinadagdagan. Isang hapon, umupo siya ulit sa ilalim ng balete. Parehong lugar. Parehong upuan. Pero ibang tao na. Tahimik siyang nakatingin sa langit habang dahan-dahang gumagalaw ang mga ulap. Walang iniisip.
Walang hinahanap. Sa tabi niya, nakapatong ang anting-anting. Yung may bitak. Hinawakan niya ito. Tahimik. Wala na itong init. Wala na itong bigat. Isang simpleng bagay na lang. At sa unang pagkakataon, hindi na niya ito kailangan. Ngumiti siya. At dahan-dahan inilapag ito sa lupa. Hindi bilang pagtalikod, kundi bilang pagtatapos. Tumayo siya. At naglakad palayo. Walang lingon-lingon. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, may isang banayad na hangin ang dumaan sa ilalim ng balete. Tinamaan nito ang anting-anting. At sa isang saglit, kumislap ito. Mahina. Halos hindi makita. Parang isang huling alaala. O isang tahimik na paalala. Na minsan, may isang albularyo na humarap sa sarili niyang dilim. At piniling maging tao. At sa baryo ng sanlibag, hindi na takot ang naiwan, kundi katahimikan. Isang katahimikan na hindi gawa ng kawalan, kundi ng isang laban na natapos sa tamang paraan. At kahit walang nakakaalam ng buong kwento, ramdam ito ng lahat. Sa bawat tahimik na gabi, sa bawat normal na umaga, na minsan, may isang pinto na isinara. Para hindi na muling mabuksan kailanman.